It's probing time. Paano kung may isang takas na nilalang ang mangailangan ng tulong mo? Mahilig siyang tumoma, humithit ng damo at mas cool pa sa tropa mo. Paano kung hindi siya tao? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang comedy sci-fi film na pinamagatang Paul. Maghanda na ng yelo, magsindi ng stick at mag-ingat sa panonood. Sa unang eksena ng pelikula, bumalik tayo sa Moorcroft, Wyoming noong 1947 at makikita natin ang isang aso na nagngangalang Paul na kumakalmot sa pinto para lumabas ng bahay. Isang maliit na bata ang nagpalabas sa kanya. Naramdaman niya ang isang bagay sa alapaap. Maririnig natin ang mahinang ugong habang nakatingala si Paul. Isang kulay kahel na liwanag ang nag-reflect sa mga mata ng Askal at humikbi. Ano ang nangyari sa Askal na si Paul? Sa kasalukuyang panahon sina Graham Willie at Clive Golling, na dalawang British sci-fi geeks, ay naglalakbay patungo sa San Diego Convention Center. Ang mga dumalo sa Comic-Con ay naka-costume at nagdagsaan sa buong kaganapan. Sina Graham at Clive ay gumawa ng paraan upang makasali sa linya ng mga taong naghihintay na makilala ang writer na si Adam Shadowchild. Pagkatapos ng mahabang araw, bumalik sina Graham at Clive sa silid ng kanilang hotel na puno ng mga bag ng mga gamit mula sa convention. Naniniwala ang dalawang magkaibigan na ang paglalakbay na ito sa US ay bahagi ng kanilang pangarap na natupad dahil dadaan sila sa pinakasikat na UFO hotspot ng Amerika pagkatapos ng Comic-Con. Ang mga ito ay Area 51 at ang Black Mailbox sa Nevada, pagkatapos ay sa Camp Verde, pagkatapos ay sa Apache Junction, at pagkatapos ay sa Roswell, New Mexico ng sikat na crash site ng 1947. Kinaumagahan, naghintay sina Graham at Clive ng kanilang sasakyan. Isang malaking RV ang huminto at ang dalawa ay mabilis na umalis. Sa isang paghinto sa Arizona, sina Graham at Clive ay nagsaya kasama ang isang bartender na nagngangalang Pat. Ang dalawa ay lubos na humanga sa UFO at alien paraphernalia na nakapalibot sa bar. Habang papunta si Clive sa banyo, naiwan si Graham mag-isa. Sa oras na iyon, dalawang masungit na lalaki ang pumasok at si Graham ay hindi mapalagay. Pagbalik ni Clive, puno siya ng pananabik tungkol sa isang dispenser na hugis ulo ng alien sa banyong Malien. Sinimulan ng dalawang lalaki na tuyain sina Clive at Graham bilang mga weirdo at ipinapalagay na sila ay bading. Nang maramdaman ang tensyon, nagmadaling umalis sina Clive at Graham sa bar. Hindi sinasadyang umatras si Clive at nabangga ng RV ang truck ng mga lalaki at nag-iwan dito ng UP. Sa black mailbox, pagkatapos kumuha ng litrato, nakita ng dalawa ang isang truck mula sa malayo. Mabilis silang bumalik sa RV dahil inisip na ito ay ang dalawang abnoy na lalaki sa bar. Sa pagdaan ng sasakyan sa kanilang RV, bigla itong tumaob at bumagsak ng ilang beses, tumalbog sa kalsada, huminto at nagliyab. Huminto ang RV sa nag-crash na sasakyan. Lumapit sina Graham at Clive sa umuusok na sasakyan, ngunit walang nakita doon. Nagpasya si Graham na humingi ng tulong, ngunit bago niya magawa iyon, isang boses ng lalaki ang narinig nila habang ang magkaibigan ay nalilito. Ang figura ay humakbang sa liwanag. Nakatayo sa harap nila na nakasuot lang ng cut-off short at flip-flops. Ay si Kokey, isang alien. Sinubukan ng alien na pakalmahin ang hysterical na si Graham at ipinaliwanag na hindi niya sasaktan ng sinuman, kailangan lang niya ng tulong. Sa pagmamadali, ipinakilala ng alien ang kanyang sarili na si Paul. Gusto ng alien na ipasok si Clive sa RV at ipapaliwanag niya ang lahat sa daan. Sa ruta, nagtanong si Graham kung saan siya pupunta at sinabi ni Paul na sa north. Sa nabanggang kotse, makikita natin ang isang lalaki na bumaba sa isang kotse. Siya ay isang ahente ng gobyerno na tinatawag na Zoil. Hinawakan niya ang basang lupa, dinilaan ang daliri at mabilis na idinura. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang misteryosong babaeng superior sa radyo na malapit na siya kay Paul. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang iminulat ni Clive ang kanyang mga mata. Habang kumakain si Paul ng pistachios, biglang sinakal ni Clive ang alien sa leeg at nagsalita sa wikang Klingon. Tumigil lamang si Clive nang sinubukan ni Graham na ipaliwanag ang tungkol kay Paul at kung ano ang nangyari. Na siya ay nagmula sa isang maliit na planeta sa hilagang spiral arm ng Andromeda Galaxy. Hindi naniwala si Clive at sinapak si Paul sa mukha at sinakal muli. Pinakawalan lang ni Clive si Paul nang tumingin sila sa labas ng RV at makita ang mga kumikislap na ilaw ng isang roadblock.
Si Graham at Clive ay nakatayo sa labas ng RV at tinanong ng isang ahente na nagngangalang Haggard. Maririnig natin ang ingay at aktibidad mula sa RV na ginawa ng isa pang ahente na tinatawag na O'Reilly at sinusuri ito. Matapos makitang walang kahina-hinala maliban sa ilang naihiyang jeans, pinakawalan ng mga ahente ang magkaibigan. Habang ang dalawa ay nakasakay sa RV at papaalis, si Paul ay biglang sumulpot sa harapan nila. Natuon ang atensyon ng dalawang ahente sa tunog ng pagkaskas ng mga gulong. Kinaumagahan, nakipagkita si Zoil sa dalawang ahente para mag-ulat tungkol sa misyon. Nagalit si Zoil at inutusan silang dalawa na patuloy na sundan ang RV at ang dalawang turistang British. Pagbalik sa magkaibigan, huminto sila sa isang gasolinahan at kumuha ng pagkain. Pumasok sina Clive at Graham sa tindahan, sinubukang kumilos ng normal hanggang maaari nang makita nilang huminto ang isang pulis papunta sa forecourt. Ang RV nagmadaling umalis patungo sa disyerto. Biglang may tumama sa windshield. Tumalon ang lahat at pinahinto ni Graham ang RV. Sa kalsada nakahiga ang isang dilaw at itim na ibon, ito ay patay na. Pagkatapos ay dinampot ni Paul ang ibon sa kanyang mga kamay at sinimulan itong buhayin na muli at namangha sina Clive at Graham. Tapos biglang sinubo ni Paul ang ibon sa kanyang bibig at nginuya. Sa gasolinahan si Zoil at ang kanyang mga tauhan ay nagtanong sa pulis at sa cashier. Bumalik si Zoil sa kanyang sasakyan at nagulat sa kanyang superior. Inutusan niya si Zoil na ibalik ang alien na iyon sa lalong madaling panahon anuman ang mangyari. Sa takip silim, huminto ang RV upang magpalipas ng isang gabi sa isang RV park. Nakipagkita sila sa may-ari ng parke na nagngangalang Ruth na nakasuot ng salamin ngunit ang isang mata ay maitim. Hindi nagtagal ay nagkagusto si Graham sa dalagang Amerikano at matamang pinagmasdan siya habang dumadaan sila. Pagkatapos mag-check-in, pinuksan niya ang gate para payagan ang RV na makadaan. Pinagalitan si Ruth ng kanyang ama na si Moses. Nang gabing iyon, sina Clive, si Graham at Paul ay may napakasayang oras na magkakasama sa barbecue. Inihayag ni Paul na siya ay nasa Earth sa loob ng 60 taon. Una siyang nakarating sa Earth para sa isang science mission, ngunit biglang nag-offline ang kanyang ship at nag-crash si Paul sa gitna ng isang field sa Wyoming. May isang maliit na batang babae na nagngangalang Tara ang tumulong kay Paul mula sa crash at pagkatapos ay isang grupo ng mga sundalo ang dumating at dinala siya palayo. Ipinakita na noong 1980 siya ang nagsuggest kay Steven Spielberg na gawin ang movie na E.T. Nagsimula na silang mag-party. Napagtanto ni Ruth na mayroon talagang 3 anino sa likod ng RV ng mga bagong bisita. Bago niya malaman ang maliliit na paa sa ilalim ng sasakyan, inutusan siya ni Moses na bumalik sa loob. Kinaumagahan, nagpa siya si Ruth na tingnan ang RV para sa hindi nakikitang bisita kagabi. Nang makaharap si Paul sa kanyang tunay na pagkatao, sumigaw si Ruth at bumagsak sa sahig. Sa pag-aalala na magulo ni Ruth ang pagkakakilanlan ni Paul sa kanyang paggising, naisip nilang tatlo na mas mabuting isama siya at humanap ng paraan para makapagpaliwanag sa kanya mamaya. Gayunpaman, kailangan nilang makuha ang kanilang mga pasaporte. Sa RV ni Moses, bumukas ang pinto sa sarili nito. Nagmaterialize si Paul sa kusina at nagsimulang maghanap sa pasaporte ni Clive. Pagkatapos ay humarap si Moses kay Paul. Nagtatakbo siya palabas ng RV at hinabol ni Moses habang binabaril ng shotgun. Nagawa ni Paul na maabot si Graham habang paalis ang kanilang RV. Sa RV, dahan-dahang nagkamalay si Ruth. Sa gulat, hindi pa rin siya makapaniwala kay Paul at patuloy siyang tinawag na demonyo. Nagsimula siyang manalangin ng galit na galit. Hinawakan niya ang noo nito at nawalan ng malay. Samantala, si Zoil at ang kanyang mga tauhan ay nakipag-usap kay Moses na nagsasabing si Ruth ay dinukot ng isang demonyo. Matapos ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ruth at sa magkaibigan, umalis si Zoil kasama ang kanyang mga ahente. Gayunpaman, nagpasya si Moses na hanapin si Ruth at patayin ang mga demonyo ng mag-isa gamit ang shotgun pagkatapos nun. Sa loob ng RV ng magkaibigan, nagpasya si Paul na pagalingin ang mata ni Ruth. Dahil namangha sa resulta, si Ruth ay naniwala kay Paul at sa mga kaibigan nito. Habang ang grupo ay nagdadrive sa RV, matamang sinusundan sila ng mga ahente at ng ama ni Ruth. Sa gabi, nagpasya ang grupo na huminto sa isang abalang bar. Tumawag si Ruth sa kanyang ama gamit ang isang payphone sa likod at di alam na nandoon din ang ama niya. Gayunpaman, si Agent Zoil ang sumagot ng telepono at binalaan na si Ruth ay nasa panganib at kailangan ng pulisya na siya at ang magkaibigan ay sumuko. Hindi alam ni Ruth na habang nag-uusap sila sa isang satellite phone,
Si Haggard at O'Reilly ay nagtatrabaho sa isang laptop para matrace ang lokasyon nila. Si Ruth ay nataranta at ibinaba ang telepono. Napagtanto niya kung ano ang nagawa niya at nagmadaling bumalik sa bar kasama ang magkaibigan. Nagkagulo sa bar, nakita niya ang tatay niya at tumakas sila. Ang RV ay umungal muli at umalis pagkatapos nito. Sa gabi ang grupo ay gumawa ng campfire at magkakasamang nakaupo. Naalala ni Paul ang gabing nag-crash siya 60 taon na ang nakalilipas. Napatay niya ang aso ni Tara nang hindi sinasadya at Paul ang pinakaunang salitang Ingles na narinig niya. Bagamat nakakaramdam ng kakilakilabot para kay Tara, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Paul na mag-sorry. Ang dahilan kung bakit hinabol ng gobyerno si Paul ay kailangan nila ang kanyang utak at makuha ang ilang multipotent stem cell para sa karagdagang mga lihim na proyekto. Kinaumagahan, naglakad sina Graham at Clive sa abalang pangunahing kalye. Sa pagitan nila ay si Paul. Siya ay nakasuot ng maliit na cowboy suit mula sa bintana ng tindahan. Ang kanyang sombrero ay ibinaba pababa sa kanyang mukha. Samantala, patuloy na tinutuntun ni Zoil at ng kanyang mga tauhan ng grupo. Si Moises din ay nagmamaneho ng mag-isa at sinusubukang iligtas ang kanyang anak na babae. Nakapagtago sila sa likod ng isang billboard. Kailangan nilang bumili ng ilang mga paputok para sa kanyang planong pag-alis sa Earth. Sa kalaunan, nakabalik si Paul sa farmhouse ni Tara para humingi ng tawad sa pagkamatay ng aso niyang si Paul noong 1947. Lumilitaw na gumaan ang loob ni Tara nang makitang si Paul ay totoo pagkatapos nagugulin ang kanyang buong buhay na kinukutya para sa kanyang inaangkin na nakita niya. Sinindihan niya ang kanyang gas stove para gumawa ng tsaa, ngunit nagambala siya nina Haggard at O'Reilly sa isang gilid ng bahay at Zoil sa kabilang panig. Nagkaroon ng barilan habang tumatakas sila kasama si Paul. Pinaputukan sila ni O'Reilly at nag-apoy ang gas at sumabog ang bahay. Ang mga ahente ay nagmadaling sumunod sa RV. Si Haggard sa kabilang banda ay nagmaneho at pinaputukan ni Zoil. Binaril naman ni Haggard si Moses at humabol sa RV. Naggit-kita ng kotse at RV at nahulog sa isang bangin ng kotse. Tiniyak ni Zoil sa kanyang amo na makakasama niya si Paul sa loob ng isang oras. Ngunit sawa na siya sa paghihintay kay Zoil at nag-utos ng isang reaksyong militar. Pagdating ni Paul, Graham, Clive, Ruth at Tara sa tagpuan, nagpaputok sila ng signal at naghintay. Sa sandaling iyon, lumilitaw ang kakaibang orange na mga ilaw sa itaas ng nakapalibot na mga puno at inakala ng lahat na ito ay ang Jenga ni Paul. Gayunpaman ito ay isang army helicopter na sakay ang big guy na hindi nakikitang superior ni Zoil. Habang siya at ang tatlong tropa ay gumagalaw upang barilin si Paul, dumating si Zoil at ipinakita na siya ang panloob na kontak ni Paul na tumulong sa kanya upang makatakas. Sinubukan ni Zoil na disarmahan ang mga tropa, ngunit nasugatan sa balikat. Ginulpi silang lahat ng the big guy pero sinuntok siya ni Tara. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Moses na may hawak na shotgun at pinatay si Graham. Nagpasya si Paul na pagalingin siya, ngunit lumipat sa kanya ang pinsala ni Graham. Pagkatapos ay bumagsak si Paul dahil sa pinsala. Ang ibang mga kasamahan niya ay nagkumpulan sa kanyang walang buhay na katawan na nakaunat sa damuhan. Biglang tumayo si Paul at pinagaling ang sarili. Sa wakas ay dumating ang alien ship at nagsimulang umalis si Paul. Sinabi niya kay Tara na isasama niya siya upang mamuhay ng mas magandang buhay. Sinabi ni Paul ang kanyang huling paalam sa mga kaibigan bago nawala sa kalawakan. Makalipas ang 2 taon, muling ipinakita sina Graham, Clive at Ruth sa isang comic convention na nagpo-promote ng kanilang bagong mega-successful na comic book na may titulong Paul. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.